Good morning po sa ating lahat. Basahin po muna natin ang Bible verse natin for the day. So, basahin po natin from Psalms 81 verse 1. Sabi po dito, "Sing for joy to God our strength. Shout aloud to the God of Jacob." Sa Tagalog po, mawit tayo sa Panginoon na may kagalakan na siya ang ating lakas. Sigaw natin ang papuri natin sa ating Diyos. So, sabi po sa Bible, ang ang pag-awit daw po ng may puwersa at kalakasan ay may dating, kahit sa sa paglalabas natin ng emosyon, di ba? Minsan kapag tayo galit, napapalakas minsan yung boses natin. Pero yung nalalaman daw sa lakas, sa puso natin, yung sa boses natin, yung nilalaman ng puso natin. And minsan yung, minsan yung tahimik, yun pa yung parang pinaka-intimate na yung pag-express natin, na pagmamahal natin sa Panginoon. Minsan, hindi natin ma-express, minsan naman, sobrang lakas ng natin. Pero, sa umagang ito, tayo po inaanyahan ng Panginoon na patuloy po tayong umawit sa Kanya na may kagalakan. Dahil siya ang ating lakas, siya ang ating sandigan sa umagang ito. And, Bago po tayo mamit sa Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong pagpapala sa amin. Salamat po sa iyong grace. Salamat po sa iyong love sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, for the bread. Salamat po dun sa hininga na pinagkakalob niyo po sa amin sa araw-araw. Sa mga blessings na pinagkakalob niyo po sa amin, Lord. Sa protection na pinagkakalob niyo po sa amin, Panginoon. Lord, right now, before we come to you, Lord, we invite your Holy Spirit, Panginoon. Lord, samahan mo po kami sa umagang ito, Lord. Cleanse us with your blood, Panginoon. Lord, balutin mo po kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon. Lord, kayo po sumama sa amin, Panginoon. Lord, dalangin namin, Lord, na may encounter ka po namin sa umagang ito, Panginoon. May we experience you, Lord, kahit po sa online service namin, Panginoon. Kahit po kami na nasa bahay, Panginoon, nangawit sa iyo, Panginoon. Lord, we want to experience you, Lord. We want to experience your presence, Lord God. Hallelujah. Jesus, the most beautiful name of all names. Jesus, the only name that brings healing and strength. When I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name, darkness flees, and it has no hold on me. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, oh, you have the power alone. You lift the lowly one. Jesus. The most beautiful names of all names. Jesus, the only name that brings healing and strength. When I speak your name, mountains move.
the exalted one. Jesus, you have the power alone. You lift the lowly one. Let's sing Jesus. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Jesus, oh, you have the power alone. You live the lowly one. Jesus. There's power in your name, O Lord. Oh, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Move in us, Lord. Move in your spirit, God. Hallelujah, Lord. We worship you. We worship you, God. We worship you, Lord. Let's sing. Beautiful name that I know, you're the exalted one, Jesus. Oh, you have the power alone. You lift the lowly one. We sing it one more time. The most beautiful name that I know, you're the exalted one, Jesus. You have the power alone. You lift the lowly one, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah, Lord. We give you the highest praise. We give you the honor. We give you the glory. In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po sa Panginoon. Ngayon pong umaga, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil minsan pa ay atin pong naintindihan at ating narinig, ating inawit na ang Panginoon po talaga ang isa sa pinaka magandang pangalan na pwede po nating marinig at pwede po nating masabi. Amen. There is only, Jesus is the most beautiful name. Amen. At siya po lamang ang dapat nating papurihan at atin pong pasalamatan. At ngayon pong umaga ay akmang-akma po yung pong ating inawit sa atin pong pag-uusapan ngayong umaga. Buksan po na natin ang ating mga Bible sa aklat po ng John chapter 9 verse 3 hanggang 5. Pero siguro po para mas maganda, basahin na po natin yung pong first 5 verses ng chapter 9 verse 1 to 5. Ang sabi po sa New Living Translation, "And Jesus was walking along and he saw a man who has been born blind.
Rabbi, his disciple asked him, "Why was this man born blind? Was it because of his own sin or his parents' sin?" "It was not because of his sins or his parents' sins," Jesus answered. "This happened so that the power of God could be seen in him. We must quickly carry out the task assigned to us by the one who sent us. The night is coming, and then no man can work." Ang sabi po sa ibang salin, "Work while it's day, for the night comes when no man can work." John chapter 9, verse 4. Amen. So, ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayong umaga ay pinamagatan po nating while there's still time. Sa pamagat pong ito ay marahil po ay marami po ang mga ibig pakuhulugan o yung pong ating ibig sabihin. Una, habang meron pang panahon, habang tayo po ay nasa panahon po ng pandemya o ng pandemic, sana po ay wag pong masayang ang panahon na ito upang hindi po natin masabihan ang mga tao na gaya po nung ating napakinggan nung nakaraang linggo na mahalaga at meron pong kapangyarihan na tayo po dapat ay patuloy na nag-i-invite o patuloy po tayong nag-aanyaya ng mga tao. Hindi lamang po upang sila po ay madala sa loob ng church, kung hindi sila po ay atin pong madala mismo sa trono ng ating Panginoong Jesus. Amen. So, pero ang isang tanong ngayong umaga ay how can we obey the Great Commission? Papaano po natin susundin ang dakilang atas ng ating Panginoon? Kapag ka po sinabi na Great Commission, alam na po natin yung ibig sabihin na ang ibig sabihin po ng Great Commission ay go and make disciples. Meron pong 4 na mahalagang verb dun po sa bagay o sa Great Commission, yun pong going, making, teaching, and baptizing. Pero ang pinakamahalaga doon sa 4 na yon, ang gaya po ng marami ng mga pag-aaral tayong narinig, ay walang iba kung hindi yung making. Yung pong making disciples. But nevertheless, tingnan po natin kung ano po ang ibig sabihin o ang sinasabi po sa atin ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi po ng isang mangangaral, if we know the why, we can do the how. Kapag kaalam po daw natin yung bakit, magagawa po natin yung papaano. Amen. So, tingnan po muna natin yung patungkol po at sinasabi po ng text. Alam po natin na yung pong halos buong chapter 9 ay patungkol po sa pagpapagaling ng Panginoon doon po sa lalaking bulag na ipinanganak na bulag na. At ang sabi po ng Bible, the blind man in this chapter represent all kinds of people without Christ. For they are spiritually blind. Amen. They were helpless, hopeless, and even spiritually harassed, like a sheep without a shepherd. And to those kind of people and alike, they did not know Christ, yet they are the focus of our missions. According to Rick Warren, when we do ministry, we focus on serving the believers. But when we do missions, our focus is on the unbelieving world. Amen. When we do ministry, we do it to the believers. But when we do missions, we do it to the unbelievers or to the unbelieving world. According to the last census, if I'm not mistaken, I think last July of 2008, ang Pilipino o ang statistic ng Pilipino o yung populasyon ng Pilipino ay umabot na po ng 110 million. And yesterday ay meron pong pumunta dito po sa church at sila po ay mga enumerator at baka po sa inyong mga bahay ay meron nang pumunta ng mga enumerator po ng TSA o ng National Census na maaril po ay narinig po ninyo yung sinasabi na patalastas ni Sarah Geronimo. Census na! Tayo na! Amen. So meron na pong census at yung ginagawa every 5 years. At ang sabi po ng Bible, kung ang ating mga datos ay tama, ang sabi po, ang ating pong populasyon ay umabot na po ng 7 billion sa buong mundo. And it's still growing and it's still counting.
And if the data also will serve us right, ang sabi po, there are 2.4 billion that are never been reached and never been heard about the name of Jesus. And that is a great challenge. Amen. Again, how we can obey to do the Great Commissions. Pero ang sabi po, nun po ang ating binasang text, at makikita po natin, dun po sa istorya ng John chapter 9, ay pinagaling po ng Panginoon yun pong lalaki na pinanganak na bulag. Pero kung babasahin po natin yung buong kabanata ng John chapter 9, ay makikita po natin that Jesus, when He healed this man who was born blind, and when this man received his sight, his eyes did not only open, mga kapatid, but his also heart was open. Hindi lamang yung kanyang mata ang nabuksan, hindi lamang sa nakakita, pero kung ating titingnan, makikita po natin na yung lalaki ay nabuksan din yung kanyang puso. At ang sabi nga po ng isang manunulat by the name of Warren Wiersbe, ang sabi niya, yun po daw progression ng kanyang pagkakilala sa Panginoon ay lalo po daw tumingkad. Mula sa pagiging man of God, mula sa pagiging servant of God, mula sa pagiging prophet of God, hanggang doon sa son of God. Amen. Kaya yung pong kanyang confession, yung kanyang declaration, ang sabi niya, I was blind, but now I see. At yun po ay mga confession ng pong mga tao pagkatapos na sila po ay nakapakinig ng salita ng ating Panginoon when someone brought them to Christ. Amen. Yung pong kanyang confession ay meron pong courage. Yung kanyang confession ay merong confidence. At hindi lamang po may confidence. Yung kanyang confession ay meron pong clarity. Amen. I was blind, but now I see. Pero ang sabi po ng verse 3, ang sabi po, kasi may nagtanong kay Jesus, Rabbi o Guru, bakit po pinanganak na bulag ang lalaking ito? Sino po ba ang may kasalanan? Siya po ba mismo o yung kanyang mga magulang? Ang sabi ni Jesus, walang sino man ang may kasalanan. Ang bagay na ito ay nangyari upang mahayag ang kaluwalhatian ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Amen. At least there are only three things. At tingnan po natin, how are we going to obey the Great Commission? Number one, we can obey the Great Commission by abiding. Everybody say, abide. So ang sabi po ng Bible, una sa lahat, atin po daw magagawa ang Great Commission by abiding. Ibig sabihin, tayo pong lahat, magagawa po natin ang Great Commission kung tayo po ay, una sa lahat, ay nananatili at sumusunod sa ating Panginoon. There is only someone who has a deep and intimate relationship with Christ, and only someone who has known Christ for a long time. Just like Paul, just like the disciples, though Jesus spent 3 years with them. Pero ang sabi ng Bible, yun naman po daw mga tao ang nag-spend o yung mga tao na nanatili, malalim at merong relasyon sa ating Panginoon, sila lamang po daw yung mga tao na makapagdadala at makatutupad at makapagpapahayag ng kagandahang loob ng ating Panginoong Jesus. Amen. So yun po daw yung una. Kung meron po daw pwedeng maging certificate, kung tayo po daw kukuha po ng mga masteral study, sana po meron daw tayong lahat ng mga Kristiyano ay meron po daw Master of Arts in Abiding. Amen. So dapat tayo po daw lahat ay nag-abide, at tayo pong lahat ay meron po daw malalim na kaugnayan sa ating Panginoon. By abiding, I mean, it is maintaining the simplicity of the result of abiding and just simply having the presence of Jesus. Amen. Yun daw mga tao na mayroong presensya ng ating Panginoon. Yung mga tao na pinangungunahan ng ating Panginoong Jesus, sila lamang po daw yung talagang makapagdadala at makapagsasabi sa ibang mga tao ng mabuting balita tungkol sa ibang mga tao. Hindi mo kinakailangan na marami kang alam. Hindi mo kinakailangan ikaw ay nag-aral sa seminaryo o sa Bible school, because even the disciples, they were not learned under the rabbinic school
Sila po ay tinuruan lamang at inaralan lamang ng ating Panginoong Hesus. And what they have shared to others ay kung ano po yung kanilang mga tinanggap. But the only reason that they have and the only important things that they have is they are with Jesus. They abide with Jesus. No wonder people said when sila po ay gumawa ng mga himala, ang sabi po ng mga tao, truly this man was with Jesus. Amen. Mahirap po ang magmisyon, mahirap po ang humayo, mahirap po ang mag-disciple. Pero magagawa po natin ito kung tayo po una sa lahat ay meron pong malalim na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po sa Bible, ang abiding po is a picture of intimate relationship and not just a superficial acquaintances. Ang ibig sabihin po ng abiding, intimate relationships. Parang yung pong ubas ay nakakabit sa kanyang buwig. Parang yung pong isang puno o yung isang bunga ay nakakabit sa kanyang sanga. Yun pong daw ang ibig sabihin ng abiding. Amen. Ang ibig sabihin po ng abiding ay intimate relationship, malalim na karanasan, malalim na kaugnayan sa ating Panginoong Hesus. Hindi po lamang yung superficial acquaintance. Hindi po lamang yung nakaroon ng acquaintance party. Amen. Ang ibig sabihin po, malalim na relasyon. At yung pong mga tao na sila po ay tumatagal, humahayo, at umaabot ng ibang mga tao, sila po yung merong malalim na relasyon sa ating Panginoong Hesus because they abide. Amen. Hallelujah. So sinasabihan po tayo ng Panginoon ngayong pong umaga at lahat po ng mga makakarinig at nakakarinig ng mensahe na ito, we can only obey the Great Commission first and foremost if we have an intimate relationship with Christ. Because we cannot give something that we don't have. Amen. Secondly, we can do and we can obey the Great Commission by apostle. By this I mean, mga kapatid, wag po ninyong ma-misinterpret. By this I mean, ang ibig sabihin po ng apostle ay partnership. Because even the first apostle, even the first believers, they partner with each other. They partner with the local churches. They partner with every apostles. They partner with every local churches. Ang ibig sabihin po ng apostle, advance and advocate mutuality in partnership in mission. This term I borrowed from a missionary by the name of Dick Brogden. A missionary, a USAG missionary assigned in Mauritania. That's a desert in the middle of African desert, in Sahara Desert. Mauritania. So ang sabi niya, apostle. So ibig sabihin tayo pong lahat dapat ay meron po daw partnership. Meron po daw tayong pakikisama, meron tayong pakikipag-partner sa lahat ng mga tao. Because we cannot do it alone, mga kapatid. Yes, meron pong mga tao na nagtatangka na sila po'y humayo ng mag-isa, gumawa ng mag-isa para sa Panginoon, pero hindi po sila tumatagal. The work in the ministry is not gaya po ng Rambo. Wala na pong Rambo ngayon. Amen. Wala na pong mga soul of flight. Dapat po ay merong partnership. Because ministry is a team. Amen. Together, we can do and we can fulfill many things if we do it together. Ang sabi po ng 1 Samuel chapter 13 verse 19 to 22. Now, there was no blacksmith found throughout the land of Israel. For the Philistines said, lest the Hebrews make them swords and spears. So it came to pass in the days of battle that there was neither swords nor spear found in the hands of any of the people that were with Saul and Jonathan. But with Saul and Jonathan and his son was there and they have. Ano po ang sabi ng verse? Ang sabi po ng Samuel chapter 13, there was a time in the time of Israelites that all the Philistines killed all the blacksmith. Pinatay po nila ang lahat ng mga plabyo. Naintindihan niyo po ba yun? Pinatay po nila ang lahat ng plabyo. Pinatay po nila ang lahat ng panday.
Why? Para po daw walang gumawa ng mga spear at walang gumawa ng mga espada at walang gumawa ng mga sibat. Matalino po yung mga Philistine. Para sila po ay magtagumpay, ang ginawa nila, pinatay nila yung mga gumagawa ng mga sandata. Ano pong ibig sabihin nun? Anong sinasabi nun sa atin? Minsan ganun pong ginagawa ng dyablo. Kung mga ginagawa niyo pong idol, ginagawa niyo pong parang walang silbi, walang armas. Yun pong mga leader upang sila po hindi makagawa. Amen. Pero ang sabi ng Bible, meron po yung anak ni Saul at saka ni Jonathan, but that is not enough. Amen. Kaya mahalaga po ang meron pong partnership. Amen. Sabihin mo sa iyong mga kalapit, sabihin mo sa inyong bahay, partner. Amen. So mahalaga po mga kapatid. Alam nyo, this time or during this time, kung hindi po pandemic, ako po ay nasa Cambodia o nasa Vietnam. During this time, siguro po, let me remind you, o paalalahanan ko po kayo. Kasi marami pong mga dumating na mga turo patungkol po doon sa Second Coming. 1988, nagpasimula po yung sabi, ang dating ng Panginoon, 1988. 1988, 2008, at saka 2018. Meron pong mga nagsabi na dadating na ang Panginoon. So yung pong mga nagsabi na dadating na ang Panginoon, nung pong mga year na may mga 1988, 2008, at saka 2018. Ang sabi ko nga minsan, doon sa aking post, sabi ko, nasa na kayo? Di ba kayo ay naiwan? Kasi sinabi nila magra-rapture. Di mga naiwan sila. Nung pong panahon ng 2008, ako po ay nasa Cambodia at Vietnam. Meron pong nauso noon at sinasabi na dadating na ang Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, if you are on a mission field, you will never think that Jesus is coming again. Why? Because there are many people and there are many tribes and many people that need to be heard or to hear about Jesus. Ang sabi mo sa isang statistic, ito po ikuha ko doon sa Cambodia at saka sa Vietnam. Ang sabi nila, there are 86% of Buddhists that have no personal contact with Christian. Amen. 86%. Kaya pag ikaw ay nasa mission field, hindi mo maiisip na ang Panginoon ay muling magbabalik o magbabalik na. Kasi marami pang mga tao ang hindi pa nakakarinig ng salita ng ating Panginoon. Speaking of apostleship and speaking of partnership, there are two African proverbs I like. One says, if we want to go fast, go alone. But if we want to go farther, go together. Amen. Kung gusto mo ng mabilis na paglakad, mag-solo ka. Kung gusto mo na malayo ang iyong mararating, magsama ka raw. Di ba maganda yung may kasama? Maganda yung may kasama. Para merong mga paturo-turo. Di ba? May mga paturo-turo habang nakahawa ka sa baiwang o sa balakang o sa balikat. Amen. Lalo na yung mga magbo-boyfriend tsaka mag-girlfriend. Ang tawag nila, mahaba-habang lakbayin. Mahaba-habang akbayin. Amen. Ang sabi pa ng pangalawang Proverbs o African Proverbs, when the spider web unite, they can tie up a lion. Amen. So that's partnership. There's strength in numbers. Amen. Partnership and teamwork goes a long, long way. Amen. Ang sabi po ng Proverbs, 2 heads are always better than 1. 2 strands are always better than 2 strands are always better than 1. Lalo na kapag ka 3 strands. Amen. Sabi, 2 bodies are better than 1 because yun daw isa kapag ka mainit o pagka malamig ay pwedeng magpainit. Amen? Kaya nga mahalaga po yung partnership.
Pinakita ko po ito sa aking apo. Ang sabi po ni Ina, "Lolo, what's that?" Sabi ko, those were Vietnamese. Kita nyo naman, doon pa lamang sa kanyang salakot, Vietnam na. Pero ang sabi po, ang ibig sabihin po niyan, dragnet fishing. Yung pong dragnet fishing, mga kapatid, it says and tells us about partnership because you cannot pull the net alone. Amen. So, ang pamamalakaya ng mga kaluluwa ay hindi po gawain ng nag-iisa. Bagamat meron pong mga personal evangelism, that's good. Meron pong 2 and 2. 2 by 2, merong 2 by 2 by 4 by 4. Pero sabi po, mas maganda po yung maramihan. Amen. Bagamat maganda po daw yung 1 by 1, maganda yung 2 by 2. Pero kapag po tayo gumawa sa mission field at tayo po ay gumawa para po sa Panginoon, kinakailangan po, meron po tayong kapartner. Amen. Kung halimbawa, isipin mo, yung pastor lang ang mangingisda, mahirap po. Because he cannot pull the whole net together. Amen. So, bagamat yun po yung isang maganda pang mensahe, pero ang sinasabi po lamang ng picture niyan at ng mensahe na yan, it is togetherness. Dapat meron po daw concerted effort paggawa po ng misyon. Amen. And last, abide, apostle, and then number 3, abandon. Maring ang sabihin po ng abandon ay kakalimutan po natin yung ating mga sarili. Hindi po lamang yung basta lang natin aabandonahin. Ang ibig sabihin po ng abandon ay embracing suffering for Christ's sake as a normal reality. Tayo po, meron po tayong mga naranasan na mga problema. Meron po tayong nararanasan na pandemya. Pero hindi po ibig sabihin ay aabandonahin po natin yun pong pagtupad sa Great Commissions. Ang sabi po ng Bible, when we are experiencing what we are experiencing in this pandemic is just a temporal. Amen? It's not a life sentence. Amen? Yun po daw ating naranasan na pandemya. Sa ibang mga tao, parang napakatagal na nito. Sa ibang mga tao, parang ito po ay parang wala ng katapusan. Pero ito po, mga kapatid, ay hindi po ito life sentence. So we need to adjust and live with the new norms or with the better normal. Hindi lamang po new normal, dapat ay better normal daw. More than 6 months had passed and we need to learn how to live and cope with the situation. And we need to continue to do God's marching orders. And that God's marching orders is to go and make disciples. To go and multiply and to be productive and to take dominion. Yun po daw yung foundational utos ng ating Panginoon. Doon pa lamang po sa Garden ng Eden. Go and multiply. Go and be productive. Amen. Hindi pa po daw yun nawawala. So, ang sasabi po sa atin, kung atin po daw gagawin ang Great Commission, mga kapatid, don't waste this pandemic to do anything worthwhile for the kingdom of God. In Christ, we are not victims, but we are victors. Amen. And we are more than conquerors. Meron o walang COVID, mga kapatid? Meron o walang COVID, I have to be productive. Sabihin natin dun sa ating kalapit, I have to be productive. Amen. Ibig sabihin, wag po natin kalimutan daw yung ating mga, hindi natin kakalimutan yung ating mga pamilya. Hindi natin iaabandona yung ating mga pamilya. Hindi natin iaabandona yung ating mga trabaho. Pero di po natin kakalimutan na meron po tayong gawain at katungkulan para sa Panginoon. Hanggang sa maabot po daw natin ang harvest capacity ng ating church o as a church. Amen. Ito po, ang sabi po ng isang manunulat, everything that are worthwhile doing is uphill. I repeat,
Yun po daw isang bagay na magandang gawin at kapaki-pakinabang na gawin ay hindi po daw para ikaw daw ipapanik ng parang paakyat. Yun pong pagmimisyon, hindi po mahirap, hindi po madali. Yung pong humayo, hindi po madali. Yung pong magmisyon, hindi madali. Yung pong mag-make disciples, hindi po madali. Pero ang sabi po, kapag kakasama natin ng Panginoon, magagawa po natin ito. Kapag tayo po ay merong abiding, kapag tayo ay merong partnership, magagawa po natin ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Ang sabi po ng isang mentor, again, if we are not downloadable, we will be forgettable. Amen. Kapag tayo po daw ay hindi na po daw maaalaala. Kaya maganda po yung tayo po daw ay pwedeng balikan. Yung tayo po daw ay pwedeng i-replay. Amen. Alam mo, yung ating pong yung ating mga online worship, kung kayo po ay hindi nagising ng maaga, pwede naman nating i-replay. Amen. So yun po siguro ang kagandahan ng technology na ito. Don't tell anyone. Don't tell anyone about the second coming of Christ when they never heard about the first coming. Maraming mga tao, laging sinasabi po si Kristo po daw ay muling magbabalik. Totoo po yun. At pinaniniwalaan po natin yun. Pinaniniwalaan po natin yung 4 cardinal doctrines. Jesus saves, Jesus heals, Jesus baptizes, and Jesus is coming soon. Pero hindi po tayo nananatili dun sa pang-apat na yon. At yung ibang mga tao, parang laging yun na lamang ang kanilang sinasabi, hindi pa nga alam ng mga tao yung unang dahilan kung bakit si Kristo ay naparito. Amen. So, dapat tayo po ay pumunta sa mga kapitbahay natin. Gamitin po natin yung pong ating social media upang ipakilala. Hindi lamang po yung second coming kung hindi ipakilala po natin si Kristo sa lahat po ng ating mga kapatiran. Amen. So, bago po tayo magwakas, ngayong umaga, simple lamang po ang sasabi sa atin ng ating Panginoon. How we can obey the Great Commission. First and foremost, we should be abiding in Christ. Secondly, we should do the partnership and partners with everyone and somebody. And we can partner with those people na sila po ay meron na pong mga ginawa at merong patuloy na ginagawa para sa Panginoon. Because we cannot do it alone. And thirdly, we can abandon sometimes our dreams. We can abandon sometimes our plans or maybe our likes and dislikes or even our desires. Dapat wag po natin kalimutan na isama natin yung plano ng Panginoon para sa buhay natin. Amen. Meron pong isang awit. Ang sabi po dun sa awit, I surrender all to Jesus, my blessed Savior. Kung baga, ating pong gawin itong bagay na ito, na ating pong isuko yung ating buhay sa ating Panginoong Jesus. I remember the first time I preached this message, I preached this on a different situations. Meron po akong mga inalis na mga PowerPoint. At nung nakita ng aking apo, sabi niya, Lolo, where are those people? So ngayon pong umaga, sinasabi ng Panginoon sa atin, all of us can do and can obey the Great Commission. Magpasimula po tayo dun sa maliit hanggang sa ito po ay lumaki. Amen. Because God never despise a small beginning. Amen. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Our gracious, loving Heavenly Father, we thank you because you are the one who called us. And when you called us, Lord, you qualified us. We thank you, Lord, because you have called us among the many. Tinawag mo po kami, Panginoon, upang kami po yung ibukod at kami po ay maglingkod para sa iyo. Maraming salamat sapagkat tinawag mo kami hindi lamang po upang kami ay maligtas. Tinawag mo po kami upang kami po ay maglingkod at gawin po namin, Panginoon, ang sinasabi ng mga salita na kami po ay humayo at gawin po namin na kami po ay
gumawa ng mga disipulo para po sa iyo, hindi po para sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, to continuously abiding in the vine or to continue abide in you. To have our intimate relationship with you, Lord. Not only and not just a moment of acquaintance. Salamat po. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pong partnership. Pagpalain mo po yung partnership namin sa aming mga kamanggagawa. Yung aming pong partnership, Panginoon, sa aming mga leader at sa aming pong mga discipler. Maraming salamat po sa iyo. Sa kabila po ng meron pong pandemic, Panginoon, tulungan mo po kami na hindi po namin maisang tabi, yun pong pinakang mahalagang tawag mo po sa amin, that we can be productive, that we can be continuously doing your mission, Lord. Maraming salamat po sa iyo. Pinupuri ka po namin. Pinapasalamatan ka po namin. Nagpapasalamat po kami sa lahat po ng aming mga invites. At kahit po sa araw na ito, yung lahat po ng aming mga eskwela, lahat ng aming mga co-workers, sa lahat ng aming mga relatives, nakasama po namin, Panginoon, na makikinig at manonood ng online worship na ito. Ikaw po yung magpala po sa kanila. Salamat po sa iyo, aming Ama. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan ka namin. Patuloy po namin idinadalangin ang aming bayan. Patuloy po namin idinadalangin ang aming bansa. Patuloy po namin idinadalangin ang aming mga leader na ikaw po ang patuloy na magpala po sa kanila. Pagpalain mo po ang aming bayan ng Angono, ang probinsya ng Rizal at ang buong bansang Pilipinas. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pasalamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin, ito po yung aming pag-asa. Hinihingi po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy lamang po tayo na manood at pagkatapos po ng ating pong online streaming o ng ating online worship, pwede po kayong mag-host ng watch party at ating pong itag, ating pong i-share sa ating pong mga relatives, sa ating mga friends, sa ating pong mga co-workers upang sila man ay makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalay po tayo ng Panginoon and see you online.